So ito, magbigay din tayo ng ating maiksing honest review para sa movie na Quezon starring Jericho Rosales. Okay? Napanood ko siya last week eh. Last week ko pa gustong gawa ng honest review pero ngayon tayo nagka-oras. Okay? Una, I want to say I enjoyed the movie. Okay? So spoilers para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo, maganda yung movie na yon. Okay? Tapos tsaka nyo panoorin tong review ko. Tignan nyo kung pareho tayo ng opinion. I enjoyed watching the movie. Okay? Part 3 na to dun sa Bayani verse ng TBA Studios kay Direk Gerald Tarog. Yung General Luna, yung part 1, nagustuhan ko. I enjoyed watching General Luna. Yung part 2, yung Goyo, hindi ko nagustuhan. Okay? Medyo na boring ako. Siguro mataas yung expectations ko after watching General Luna. Yung Goyo, hindi masyado eh. Yung part 3, itong Quezon, I was pleasantly surprised kasi exciting yung movie. Okay? Very interesting yung movie. And you are at the edge of your seat. Every scene, bawat away ni Quezon. Parang na-excite. Ano kayang gagawin nito? Ano kayang... And siguro I have to give, of course, major props. I think lahat naman agree dito. Yung acting ni Jericho Rosales. Napakahusay nung acting ni Jericho Rosales. Yung kanyang boses, o paano siya magsalita bilang Manuel Quezon, yung angas, okay? So I'm not sure kung ganong kaangas si Manuel Quezon nung nabubuhay pa. Pero yung portrayal ni Jericho, napakaangas. Parang pag nakita mo si Manuel Quezon, parang parang siya yung alpha male, diba? Parang guwapo, tapos maangas, powerful, matalino. Ang galing ng portrayal ni Jericho. And I think that made a lot of difference eh. Kasi yun naman talaga ang nagdadala sa kahit na anong movie. Sa General Luna, of course, si John Arcilla, yung character na General Luna, palamura, wild, pero may prinsipyo, di ba? Talagang he will stand for his principles kahit na anong mangyari sa kanya. So na-portray ng maayos yun, na magaling yun ni John Arcilla. Yung sa Goyo, hindi ko masyadong maintindihan eh kung para saan eh. Pero itong kay Quezon, kita mo yung depth ng kanyang personality. Kaya sinasabi ng iba, masyado daw nag-focus sa mga negative side ni Quezon. Pero I think that made it interesting eh. Yun yung interesting. So I'm not sure kung gaano ka totoo yung portrayal ni Jericho. Okay? Pero kumbaga, syempre ang iisipin ng mga tao when they think of Manuel Quezon is yung portrayal ni Jericho na may pagkatrapo. Pero sa akin ewan ko kung na-appreciate din ng ibang mga nanonood. Kasi, to be honest, okay, sinasabi nila hindi masyadong napakita yung good side ni Manuel Quezon. Pero ano pa ba yung hihingin nyo? Manuel Quezon led the independence fight para sa Pilipinas. Okay? Siya yung namuno doon sa laban natin para maging independent na bansa. Yung hindi nagawa ng mga nakaraang mga bayani natin, nila Andres Bonifacio, nila Rizal, nila Aguinaldo, nung lumalaban siya, yung lahat ng hindi nila nagawa, nailakad at naipanalo ni Manuel Quezon. Of course, sa tulong ni Rojas, ni Osmeña, pero yung independence na we are living right now, di ba? Kasi hindi natin naiisip masyado si Manuel Quezon eh. I think kung merong magandang nagawa itong movie, okay, it made Manuel Quezon relevant again. Kasi hindi siya pinag-uusapan eh, to be honest eh, di ba? Pag sa mga libro lang, ama ng wikang pambansa, ganun. Pero hindi na, kumbaga, hindi siya masyadong nasa consciousness ng mga tao. Nasa pera lang siya. Di ba? Nasa pera lang natin siya. Pero ang madalas pinag-uusapan, pag yung mga bayani ang pinag-uusapan natin, di ba yung sila Rizal, sila Bonifacio, rightfully so naman, dapat naman talaga silang pag-usapan. Sila Aguinaldo, kahit nga si Aguinaldo, mas pinag-uusapan eh. Di ba? Pero itong period ng bansa na ito, when we were at the brink of getting full independence, at kahit yung Commonwealth, diba, hindi masyadong na-appreciate ng tao yung period ng Commonwealth where we had 10 years ng subukang magkaroon ng self-rule bago maging fully independent from America. Diba, hindi siya masyadong, hindi kasing lawak ng
ng sa awareness ng tao. Hindi katulad nila Rizal Bonifacio, hindi din katulad nitong Marcialo Marcos, 'di ba? Tumalon eh. Parang tumalon, tumalon siya. Hindi na pag-uusapan talaga pero napaka-importante ng role ni Quezon sa lahat na 'to. 'Di ba? Kasi after the revolution, siya yung namuno at nagawa nila ito sa mapayapang paraan. 'Di ba? Not by warfare, kahit although lumaban din si Quezon nung gera na sa Amerikano, 'di ba? But through peaceful means, by lobbying, so magaling and napakalaking achievement nun eh. Kumbaga kung titignan mo sa mga Pilipino sa level ng achievement, 'di ba? Parang very few would compare sa na-achieve nitong si Manuel Quezon. At syempre nung mga kasama din niya. Of course, he was leading the way pero nandun din yung mga kasama niya. And ayun, actually hindi pa nga nalagay doon sa movie yung pagbubuo nila ng Quezon City eh. Na ganun siya ka ano eh ka kumbaga he looks at himself na meron siyang grand purpose, 'di ba? To name yung capital city. Hindi siya yung nagsuggest, ibang politiko yung nagsuggest, pero syempre alam naman natin na to name, kumbaga siya yung Washington ng Pilipinas. Parang ganun yung tingin niya sa sarili niya. And to a certain extent, 'di ba? Nagawa naman niya, he did his part. And yung mga iba, yung mga ang pinaka main na away ng movie, conflict ng movie is you have a goal na might be the most important thing in Philippine history, achievement in Philippine history. What will you do to achieve it? Kumbaga, how low could you go? Kumbaga, ano ang kaya mong isakripisyo para makuha yung goal na yon and to achieve immortality? Di ba? Pagdating sa history natin. And yun ang gandang conflict ng film. Okay? Plus, yung sa akin, ang paborito ko, yung mga iba't ibang awayan nila. Awayan nila ni Sergio Osmeña. Hindi ko alam yun eh. Ewan ko. Hindi na siya napag-uusapan, di ba? Hindi natin alam na hindi masyado napag-uusapan, lalo na sa mga batang Pilipino siguro, sa mga na hindi naman interesado sa history. Ako, interesado pa nga ako sa history. Hindi ko masyadong alam yan eh. Hindi ko masyadong natututukan yan or na re-research masyado yan. Yung ganong dynamics ng relationship ni Quezon at ni Osmeña. Sila pala ang sinaunang unity team, 'di ba? Isa sa Luzon, isa sa Cebu, isa sa Visayas. 'Di ba? Kaya nakakatuwa din yung kanilang awayan. Si Romnick Sarmiento, okay din naman yung kanyang role, 'di ba? Tapos yung pagdating kay Manuel Rojas, 'di ba? So, ang ganda nung laban na yun. Tapos yung laban niya kay Wood dun sa Governor General na talagang hirap na hirap siya. Ang ganda din, ang galing ng acting ni Jericho at yung mga cast din, ang ganda din. Okay? And yung of course ang sa mga kasama ko nung nanood, ang sa kanila ang tumama din is naawa sila kay Aguinaldo. Nakakaawa pala yung nangyari kay Aguinaldo, no? Nung panahon na yon, no, na parang kinawawa naman itong hero na to, itong ano, pero kumbaga it shows na even nung 1930s, 1940s, 1930s nung panahon na yun, madumi na yung politika sa bansa, di ba? Walang nagbago, walang nagbago. I guess that's human nature, di ba? Pagdating sa power and all that, ang ganda nung ano, ang ganda nung and parang hinahunt siya nung pagkamatay ni Bonifacio, pagkamatay ni General Luna, 'di ba? Maski noon pa pala kumbaga uso na yung mga ganon, yung mga black ops, 'di ba? Yung mga negative mga character assassination na pero ang ganda ang galing talaga of course ni Mon Confiado, yung kanyang role bilang Emilio Aguinaldo. So nakakatuwa din yung kanilang laban ng dalawa. And hindi ko din na-appreciate, hindi ko din masyadong alam yun na nung lumalaban siya as president laban kay Quezon, hinahunt siya nung spirito ni Bonifacio. Parang yung pagkamatay ni Bonifacio, ang laking issue pala nung panahon na yun. Di ba? So nakakatuwa din na although syempre medyo exaggerated yung mga scenes doon sa movie. Meron namang konting, di ba?
karamihan naman doon, kinuha naman kahit papano sa katotohanan, mga nakasulat sa libro and all that. Pero yun nga, sinasabi nga nila na ba't daw puro negative side ni Quezon ng, pero hindi, sa akin, ewan ko lang kung nakikita din ng iba, pero yung pagbigay ng independence sa Philippines, what could be a greater achievement than that? 'Di ba? That is Manuel Luis Quezon, yung nakuha niyang batas mula sa Amerika na dapat 'di ba yung kay Osmeña Rojas, pumunta siya, kumuha siya ng sarili niya. That is a major milestone achievement, isa sa mga top achievements ever ng Pilipino, 'di ba? Sa pagiging Pilipino nating mga nakatira dito sa Pilipinas. Kaya sa akin yun pa lang eh. Kailangan ipakita pa isa-isa yung ginawa niya para sa sa Israel, para sa Israel yung ginawa yung sa wikang pambansa, yung kailangan pa bang i-presenta isa-isa yon para lang makumpleto yung movie. Well, pwede sigurong isingit lang ng konti, ganun, pero sa akin hindi ko hindi ako masyadong namomroblema doon. Pero syempre nagegets ko naman kung kamag-anak ka ni Quezon, iniisip mo baka sasama yung tingin sa iyong lolo, di ba? Kasi yung lolo mo pala trapo. Pero kumaga yun ang punto dito is sana mas ma-appreciate ng mga tao yun yung like I said, yung pinaka-conflict ng movie. Achieving independence for the country is the top most pinaka-importanting achievement na namatay dyan sila Rizal and lahat ng mga bayani natin para dyan at nagawa ni Manuel Quezon. Ang tanong dito, what are you willing to sacrifice? Ano ang kaya mong gawin? Sino ang kaya mong lokohin? Sino ang kaya mong, di ba, hilahin pababa para ma-achieve yung goal na gusto mo? So, yun ang pinaka-main na conflict dito sa Quezon. And of course, pinapakita din yun nung si Joven. Siya yung kumbaga nagmi-mirror doon sa bad side ni Quezon. At ang ganda nung awayan nila doon sa cinema nung nagtatalo na silang dalawa. Ang ganda nung sinabi ni Quezon na he did what he had to do. Dahil yung Pilipinas nga, di ba, hindi biro, ilang daang taon tayo na hawak ng mga ibang bansa, ng mga banyaga, and ginawa niya yon kung anong tingin niyang tama, at importante yung resulta. And I think ang biggest tragedy, of course, dun sa ni Quezon, di ba? Dahil sa lahat ng ginawa niya, he wasn't able to see or to survive, to live. Kung hindi niya nakita na buhay na mabigay yung full independence sa Pilipinas. Di ba? Yung kanyang sidekick, pangatlong sidekick, yung kanyang vice president na si Sergio Osmeña, siya yung nakakita nung pagbigay ng full independence sa Pilipinas, although tinalo siya ni Manuel Rojas. Diba? Yun ang siguro maganda din gawing movie yun eh. Imagine niyo si Romnick tsaka si ano kaya nangyari noon, no? Yung election ni Manuel Rojas tsaka ni Sergio Osmeña. Parang interesting din makita kung anong nangyari doon. Anyway, ako ang bottom line dito, this movie made Quezon interesting, relevant, and fun to watch. Yung kumaga 2 oras natutuwa na iinis kay Quezon, di ba? Whatever you feel about him, di ba? He made you feel emotions. And at the end of the day, yung kanyang achievement is one of the biggest in terms of pagiging Pilipino nga. And yun sana ang wag mawala sa lahat ng nakanood ng Quezon. So, sa akin, good job sa TBA. Siyempre, hindi naman perfecto yung movie. Merong mga pagkukulang, merong mga maliliit na bagay. They could have improved it, mga konting pero yung overall score sa akin ng movie is positive. Kasi it must be enjoyable to watch. And nagawa nila yon. And so good job sa lahat ng mga gumawa ng Quezon, and I'm excited kung magsaysay yung kanilang gagawin. Ano kaya yun, magsaysay? Tapos papunta sa, aabot kaya tayo kay Marcos? Yun ang interesting. Kumbaga, ang susunod na trilogy, will that go magsaysay all the way sa martial law kay Cory? Ganon? Magsaysay, Marcos, Aquino, MMA? Yun ba yung mangyayari doon? So yun ang
Kailangan nating abangan. Ako excited ako kasi nakita ko kung ano yung kaya nilang gawin sa isang topic na that could be really boring, di ba? Kasi presidential kampanya, anong exciting diyan? Pero they made it exciting. So, I'm excited kung saan nila dadalhin susunod yung kanilang mga gagawing historical movies. So, yeah. Thank you very much.